So, ang topic po natin sa umagang ito ay paalala, hindi ka napatay. Pwede ba pakisabi mo na sa katabi mo, paalala kapatid, hindi ka napatay. Usapang kamatayan o patay natin mag-uusapan dahil mag-uunas. So dito, paalala, hindi ka napatay dahil ikaw ay buhay dahil kay Kristo. Amen. So, yan po ang ating topic. Samahan niyo po sa aklat po ng Ephesians chapter 2, verses 1 hanggang 10. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Efeso, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusundin niyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pagiging pag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating ng mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang pagandang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay nagdas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. So, pinagpala po ang salita po ng Diyos. So, paalala, hindi ka napatay. Muling pagkikalabit po ang inyong katabi. Paalala, kapatid, hindi ka napatay. Tayo po'y buhay na. Amen? Hallelujah. Tanong, kailan ba namatay ang tao? Namatay ang tao noong sumuway sina Eva at Adan. Mababasa po natin sa Genesis chapter 2, verse 17. Nung sinabi ng Diyos sa ating mga ninuno na maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So alam natin ang kwento. Sinuway ng ating mga ninuno ang utos ng Diyos na huwag nilang kakainin yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. At kapag kinain nila yun, mamamatay ka. So namatay ang tao. Namatay, alin ang namatay? Physical? Spiritual ang usapan dito mga kapatid. Pag sinabing spiritual, ay namatay ang kamalayan niya tungkol sa Diyos. Yung presensya ng Diyos umalis sa tao. Pag sinabing namatay ka, spiritual, yung kaugnayan ng Diyos sa tao, naputol. Yung namatay. At pag sinabing spiritual, yung kawangis ng Diyos na sinasabi sa Genesis chapter 1, na sinabing lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, nawala. At naging kawangis nino, Satan. Genesis chapter 3, nung sinabi ng Satanas na tinukso niya ang tao na pinasinungalingan yung utos ng Diyos. Kaya, naisip ng babae, si Eva, sa Genesis chapter 3, verse 6, nakuha po siya, nahulog po siya sa tukso ni Satanas. Kaya nabuo sa isip niya, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. Yang punong kahoy na yan, yun yung batas ng Diyos na huwag nilang gagalawin. Huwag nilang hihipuin. Huwag nilang kakainin yung bunga. Pero anong nabuo sa isip ni Eva? Naging maganda. Kasi pinakinggan niya si Satanas. Ang sabi nito sa palagay niya, masarap ang bunga nito. Ayan, nangarap na siya.
Kaya sabi ng Diyos, huwag mong makainin. Matera. So, ito pang bumuo sa isip lang ng babae. Naisip din niya nakahanga-hanga ang maging marunong. Kaya, ayan na po ang paglabag. Pumitas siya ng bunga at kumain nito. Alam naman po natin yung batas. Sa araw na kainin mo yun, mamamatay ka. Hindi lang po siya. Dinamay ang kanyang asawa. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. So, pagkakain dito, nawala ang wangis ng Diyos sa kanila. Nawala yung kabanalan. Diretso po tayo sa verse 7. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad. Biglang, wala akong saplot. Biglang may nalantad sa kanilang kaisipan. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos at pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. So, pansinin po natin yung hubad na ibig sabihin na wala na po yung kanilang kamalayan sa Diyos. Ibig sabihin, iniwan na po sila ng presensya ng Diyos kasi nung nandun yung presensya ng Diyos sa kanilang katawan, hindi naman nila namamalayan sila hubad kasi walang kasalanan. Walang pumapasok na malisya sa isa't isa. Kaya hindi na nila problema ang damit. Nawala ang kaugnayan nila sa Diyos. At nawala ang wangis ng Diyos sa tao. Kung papansinin po natin yung verse, sa isip, ang epekto ng kasalanan ng tao. Ang pinasukan ng dyablo, isip. Kaya yan po ang entry point ni Satan sa isang tao para makagawa siya ng kasalanan, isip. Kung ano ang nasa isip mo, ginagawa mo. Bago mo gawin, iisipin mo muna. Ang isip ang tinitira ni Satanas sa buhay ng isang tao. Nagsisimula muna sa isip ang bawat ginagawa ng tao. Kaya malinaw na sinabi ng Romans chapter 12 verse 2. Ano sabi ng Romans 12 verse 2? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ito kasi kailangan ito ma-born again. Para ma-born again ang katawan mo. Kung born again ang isip mo, born again ang buong katawan. Kasi kung ano dinidikta ng isip, yan ang ginagawa mo. Tama po, no? Nung pinasukan ni Satan si Eva, kainin mo. Pumitas siya. Kaya ang isip, ang tinitira ni Satan para tayo ay gumawa ng kasalanan. Kaya sabi niya rito, baguhin mo isip mo. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. At kapag nabago ang isip mo, mauunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Hindi pala nauunawaan ng mga tao kalooban ng Diyos dahil hindi pa nagbago kanyang isip. Simulan niya muna ang magbagong isip sa kanya mauunawaan ang kalooban ng Diyos. Ang sabi pa dyan, magagawa daw po natin ang ganap, mabuti, talugod-lugod, tungkol sa Diyos. So, ibig sabihin, bago ka makagawa ng mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos, number 1 mo munang baguhin, isip. So, ang ating mensahe ay, ang tao ay patay spiritual, kaya ginagawa niya ang mga paglabag sa Diyos. Walang pagpipigil. Yung mga patay espiritu, walang pagpipigil yan. Malayang-malaya nilang ginagawa ang mga paglabag sa Diyos. Hindi ka na patay spiritual. Pakinggan nyo naman konti. Paalala. Tingnan po natin ulit yung text, verse 1. Pag sinabing patay, noong unay patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Pag sinabing patay, spiritual, ikaw ay sumusuway sa kalooban ng Diyos, na ibig sabihin ay makasalanan, at ugali-ugali mo na talaga yan.
Yung mga unbeliever, sila po yung tinatawag na patay spiritual. Hindi mo sabi ko, uy, hindi ka na unbeliever. Tayo po ba lahat ay believer na talaga? Amen. 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 So, hindi na tayo patay. Oh, verse 2. Yung mga patay kasi spiritual, ito po ang ginagawa. Sinusunod ninyo noon. Kaya sabi niya, Apostol Pablo, dati patay ka, ngayon buhay ka. So, ngayon sabi niya, noon, patay tayo, pero ngayon hindi na. Dati, nung patay tayo, sabi niya, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritu naghahangin sa mga taong ayaw, pasako sa Diyos. Kapag sinabing patay spiritual, wala kang mga kamalayan sa Diyos, wala kang presensya ng Diyos, wala kang kaugnayan sa Diyos, wala sa iyong wangis sa Diyos, kaya ang buhay mo, makamundo, worldly. At ang prinsipe ng mundong ito, si Satanas. Kaya siya ang kawangis mo. Ang tawag diyan, walang papibigil o namumuhay sa laman. Living in flesh. Ano sinasabi ng Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 20? Ito kasi yung mga taong patay spiritual. Sabi ng Galatians, hindi may kakailangang mga hilig ng laman. Number 1, pagkikiyapid. Pagpatay ang espiritu mo, gagawin mo yan pagkikiyapid. At hindi mo man namamalayan na yan ay paglabag sa kalooban po ng Diyos. So pag sinabing pagkikiapid, paano ba yan? Yung pagkikiapid, yung nakikisama ka sa hindi mo asawa. Ang mundo ngayon, usong-uso yung libid. Hello. Nagsasama, hindi kasal. Hello. Ang sabi na, okay na yan, marami naman yung ganyan. Magpaksa lang kayo kapag nakaluwag-luwag na. Kaya tanggap na tanggap nila, pero ano pa talaga kalooban ng Diyos? O kaya yung papasok sa relationship yung dalawang kabataan, tapos magtatabi sila sa isang kama. Pakikiyapin po yan, kapatid. At yan po ay trabaho ng mga patay spiritual. Kaya paalala, hindi ka na patay. Oy! Amen. Ano pa? Pakikiapid sa hindi ka uri. Kung isa kang third sex, halimbawa lesbian or tomboy, ang gusto ko yung kauri mong ka-sex. Pakikiapid po ang tawag po dyan ng Bible. So, bakit ginagawa ng mga kababayan po natin, ng mga kapatid po natin yun? Kasi patay po sila spiritually. So ngayon, kung buhay ka spiritual, hindi mo na yan gagawin. Pero kapag patay ka, normal lang sa buhay mo yan. Dahil wala ka namang kamalayan tungkol sa Diyos eh. Wala ka namang kaugnayan sa Diyos. Hindi mo kawangis ang Diyos, kaya ginagawa mo yan. But, kapag nakakilala ka sa Panginoon, biglang mababago ang takbo ng iyong buhay, mababalik sa iyo yung wangis ng Diyos, mababalik sa iyo yung kaugnayan mo sa Diyos, kaya nga, tihintuan mo. Hello? Amen. Pangalawa, kahalayan at kalaswaan. Kalaswaan? So, ano ba yung meaning ng kalaswaan? Baka mahilig ka manood ng pornography, or mga babasahing malalaswa, o kaya yung mga kwentuhan about sex. Nangilig-gilig yung pag-usapan, that's kalaswaan. O kahalayan. Pag sinabing kahalayan, baka mahilig ka sa beer house, kapatid. Baka mahilig ka pumunta sa highway at makikita mo yung mga sumasayaw doon o yung mga nag-i-entertain doon. Trabaho po yan ng mga patay spiritual, pero ikaw, kung ikaw ay nabuhay ang espiritu mo, hindi mo na dapat trabaho yan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi lamang po yung mga humahalik sa ribulto, lumuluhod sa ribulto, nananalangin sa ribulto, o nagpuposisyon sa ribulto, o sumasamba sa ribulto. Hindi po yan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, yan din po yung mga bagay na hindi mo kayang ipagpalit sa Diyos. Yung pang dapat Diyos ang inuuna mo, hindi mo kaya kalisin yan.
Ano pa yung mga hindi kayang isurrender sa Diyos? Halimbawa, bisyo. Ang bisyo kapag hindi mo kayang alisin, pagsamba sa Diyos sa kuya. Hindi makapagpatawad, pride. Ba't di mo kaya makapagpatawad? Eh sabi ng Bible, magpatawad ka upang kipatawarin ng iyong amang nasa langit. Hindi mo kaya. Hindi mo masunod ang Diyos, din pagsamba sa Diyos niya. Number 3, pwede. Ba't di ka pa makapigil makataya ng wete? Ay hindi, ito kabuhayan ko, ay hindi. Ano lang naman to, libangan. Eh makamundo po yung weteng, loto. Pagsamba sa Diyos-Diyosan po yung mga kapatid, pang-lima, chismis. Ba't di mo mapigilan mag-chismis? Eh, ayaw ng Panginoon na pinag-uusapan mo yung kapwa, gakasala ka. Ano masarap eh, sabi ng kawikaan, masarap kasi yun. Next, ang sabi nito, pangkukulam. Yan po yung literal na pangkukulam. Matindi lamang po literal na pangkukulam. Tanong, may makukulam po ba dito? Nagtataka lamang po ako, ngayon ay araw ng mga patay, no? Pag-aalaala sa ating mga mahal sa buhay na namayapa. Pero tingnan niyo ang mundo. Ang pinagpipesta ngayon, mga makukulam. Ayan, susunod sila ng mga witch. So, mga mahaba ang suwero, mga... Bakit napunta doon? So ano po ba yun? Nasabi ng 1 Samuel chapter 15 verse 23, kapag ang isang tao matigas ang ulo, kasi sama na siya ng mangkukulam. Tingnan mo katabi mo. Sabi niya, ang pagsuway sa kanya ay kasi sama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos. Minsan sinasabihin natin, sasamba lang yung Diyos-Diyosan. Pero kung ikaw kasuwahin ka sa Diyos, ano pinagkaiba mo at mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, parehas lang kayo. Kung matigas ang ulo mo, para ka na limang kukulam. Kulam na lang, maglagay ka na lang ng kulamera sa mukha ko. Para masabi ko ay witch. Kasi kapag ka matigas ang ulo mo, sumusuway ka sa Diyos, iyatakul mo si Yahweh. Ang sabi po dyan. Ano pa? Pagkapot. Yun nga po yung hindi makapagpatawad. Iniimbak mo sa puso mo yung galit, yung hinanakit, dampo, pag-aaway-aaway, sabi dyan, pagkampi-kampi, pagkabahagi, pagkagagagali, pagsasinilos. Ngayon po yung panahon ng politika, baka mag-away, makipag-away ka pa, baka mag-selos ka pa, baka magtampo ko, hindi ka binoto, o kaya hindi binoto yung kandidato mo, o kaya ngayon meron mong pagkakampi-kampi. Maalalahan natin mga kapatid, tayo bilang anak ng Diyos, mga Kristiyano, hindi po tayo dapat sumasay sa Kanya. Amen. Kung after ng politika, meron na hindi nag-uusap, ang sabi nila, baka hindi tayo mag-uusap sa hundas. Bakit meron ganon? Hindi naman dapat. Ang mga nagtatrabaho, ang mga ganyan pong ugali, yung mga patay spiritual, pero ikaw buhay ka na, kapatid. Hindi ka na dapat mangalit, magselos, magtampo, o kung may mga bubuan o luwaan. Alalahanin po natin sa eleksyon, mas maraming matatalo kaysa mananalo. Hindi naman pwedeng dalawa kapitan. Hindi naman pwedeng tatlo kapitan. Hindi pwedeng dalawa SK chairman o tatlo SK chairman. Hindi pwedeng lahat ng mga tumahabol ng konsehal. Iuupo, 7 lang. Eh kung 30 kayo, ilan ang malalaglag? Kung 3 kayo naglalabang kapitan, ilan ang matatalo? Isa lang. So, normal at sport po ang labanan dito. Tandaan po natin mga kapatid, pagdating sa politika, usapang politika, kung babasihan po natin ng Bible, Diyos ang pumipili. Hindi ang tao. Ginagamit lang ng Diyos yung tao para mangyari ang kanyang kalooban. Pero huwag ka nang, hindi kasi kami binoto. Hindi ako binoto. Nilaglag ako! Tingnan po natin yung Romans 13, verse 1 and 2, para lalo natin maunawaan na ang Diyos talaga nagtatalaga sa tao. Kaya ang ating paniniwala rito, sa Diyos, tapos na ang halalan. Formality na lang ang bukas. Hello. Amen.
May pinili na po ang Diyos. Ang sabi ng Romans, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamamahala hindi mula sa Diyos. Diyos ang naglagay dyan kung sino man ang maihalaan. Amen. At ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral, kapatid. Amen. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Amen. At sila ay papa. Malinaw. Ano man ang magiging resulta ng halalan bukas, Diyos ang nagpangyari. Amen. Huwag mong sabihin, daya ko eh. Nagbayad yung kabila eh. Bakit? Di ba may mga pangyayari dito sa ating lugar na minsan ang dami nilang inubos, di pa rin nanalo. Umubo siya ng ganun kalaking halaga, hindi pa rin nanalo. Bakit? Ang Diyos kasi talaga nagtatakda sa atin. Huwag natin sisihin ang mga taong bumalimbing, bumaligtad, usong word of the day, balimbing, bumaligtad, gapang, gulong, pati sa bubong, gulong-gulong, ang mga kandidato sa Facebook. Sa 1 Samuel, nakakatuwa ko sa politika pag barangay, hindi lang po barangay, pang mayor. May mga rumoronda tuwing gabi, nagkakagulan sila. Kasi may rumoronda. No, 1 Samuel, chapter 9, verse 17. Papaliwanag lang po natin, si King Saul. Si King Saul, bago siya maging hari ng Israel, unan siyang pinili ni Yahweh. Ang sabi niya, nang dumating si Saul, sinabi ni Yahweh kay Samuel, iyan ang lalaki sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Hindi pa po halalan dyan. Hindi pa sila nagkakapalabunutan ng pangalan kung sinong magiging king ng Israel. Pero bago mangyari yan, inutusan niya si Prophet Samuel, iyan ang sinasabi ng lalaki. Buhusan mo siya ng langis. Alam kong nakakaalam. Si Prophet Samuel pa lang nakakaalam na siya magiging hari. Ito na nga, magkakaroon ng halalan. So, chapter 10, verse 21. So, makikita po natin na nagtipon-tipon ng mga Israelita at pumili ng hari. Nagkaroon po sila ng palabunot ng pangalan. Sa verse 21, nabunot po yung angkang Benjamin. Ang Israel may 12 tribes. Alala niyo po? Joseph, Judah, Levi. Ano pa? Aser. Dami. 12 yan. Benjamin. Bunsong anak ni Jacob. Sa pangkat ni Benjamin, nabunot yung angkat. So, halala po yan. At sa pangkat ni Benjamin, nabunot ang pamilya ni Matri. Nung sa pamilyang Matri, lahat ng pangalan nandoon, sa kahuli-hulihan, pinalapit niya ang lahat ng anak ni Matri. At ang nabunot ay si Saul na anak ni Kish, ngunit wala doon si Saul. Hindi mo yung nanalo. Wala pa doon. Pinili na kasi siya ng Diyos. Bago halalan. Kaya bukas, formality na lang, kapatid. Tabi mo, formality na lang, kapatid. Kaya huwag ka nang magalit. At huwag ka nang makipag-away. Huwag na po tayo magtampo, huwag tayo mag-away. Normal lang kasi kapag may nanalo, talagang normal na hindi. Pero pag natalo, talagang normal po yan. Kaya mamaya pag-pray po natin yung mga kandidato po natin. Amen, ano? Dito napakaliwanag na ang Diyos ang nagtatakda at pumipili ng mga tao mamamahala sa ating barangay, kapitan, kaunsihal, SK chairman, at mga kasama ng konsihal sa barangay. Tanggapin po natin maluwag. Kapag ikaw ang pinili ng Diyos, kahit anong mangyari, hindi na yan mababago. Kahit gumulong pa yung alaman mo. Next, balikin po natin yung kasagiman. Yung
Galatia. Sabi rito, kasakiman. Pag sinabi kasakiman, hindi naman sa iyo o para sa iyo, kinukuha mo. Yan po ay kasakiman. No? Hindi nakaukol sa iyo, pero kinukuha mo. So, ugaling patay spiritual po yan. Verse 21 po tayo. Ang sabi ni John, pagkaingit, paglalasing. Ayan ha, mga kapatid. Ang paglalasing po ay trabaho ng mga patay spiritual. Pero kung buhay ka na, hindi ka na dapat naglalasing. Pakikalabit mo ang katabi mo, paalala, hindi ka na patay. Sabi mo, masarap eh. Patay yung spiritual yung trabaho din, hindi ka na patay, kapatid. Palabitin mo kapatid eh. Mamami siya. Paalala, hindi ka na patay. O, dito. Sige, pagpatuloy mo paglalasing. Hindi na natin yung huli. Alayawan, at iba pa katulad dito. Sabi ng Pastor Pablo, muli ko kayo binabalaan, binawarningan ko kayo. Sige, maglasing ka, mag-alayawan ka, magsaya ka na magsaya. Ang gumagawa ng mga ito, hindi magkakaroon ng bahagi sa kamay ng Diyos. Iiyak ka sa mundo. Hindi ka pala buwakas ng salangin. Ano? Kasi nga po, buhay ka na spiritual, hindi mo na dapat ginagawa yan. Amen. Bakuhin mo na yung isip mo dito, yung red horse. Tanggalin mo na yung red horse. Yung Ginebra San Miguel, tanggalin mo na yung ano gusto mo? Magpunta ng langit o hanggat hindi mo binabago to, hindi mo aalis sa buhay mo yan. Pagdating ng araw, alam naman natin yung judgment day ng Panginoon, hindi mo alam kung kailan. Yung pagbabalik ng Panginoon, hindi natin alam. Maging yung kamatayan natin, hindi natin alam. Pag namatay ka na, judgment mo na yun. Yun, haharap ka na dyan. Pero kung nauunawa mo yan, habang may oras ka pa kapatid, baguhin mo na ang yung pag-iisip nang hindi mo na magawa yung mga ganyan. Verse 3, hindi ka napatay, ikaw ay binuhay ni Jesus. So, alisin ang dapat mga ganyang ugali. Ang totoo tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa ating laman. Dati yan, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-isip, kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong pinapupuotan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kapag nananatili po tayo sa ganung gawain, ugali, kabilang ka pa sa kinapupuotan ng Diyos, pero nga binago na po tayo ng Diyos ng dahil sa ating Panginoong Jesus. Verse 4. Ang sabi dito ng verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, biglang binago ang ating katayuan, inalis po tayo sa ganung kalagayan, tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayong mga patay pa, dahil sa ating pagsuway, naligtas niya kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, na born again ka, nabuhay yung espiritu na matay, na ibalik sa iyo yung wangis ng Diyos, yung presensya ng Diyos, yung kamalayan mo sa Diyos, nung nagpasya kang papasukin si Kristo sa iyong puso, at ngayon ay sumusunod ka sa Kanya. Amen! 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 Yung mga katulad ng binigyan po natin certificate, yung po yun. Kasi ngayon, sumusunod po sila sa lakaran ng Panginoong Jesus. Amen! Ang sabi rito, lahat ng naboborn again ay naliligtas. Ang sabi rito, lahat ng binuhay niya kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas. Naligtas niya kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Kasi nga, nabalik yung Espiritu ng Diyos, nabalik yung kamalayan, kaugnayan, at kawanis ng Diyos sa tao. Nawala na po yung kahubaran ng tao. Kaya sinabi ng Panginoon sa John chapter 3, verse 5, kailangan mong ma-born again. Kailangan maibalik yung wangis ng Diyos sa iyo, kailangan maibalik yung relasyon ng Diyos sa iyo, maibalik yung kapalayan mo sa Diyos, yung kanyang presensya. So, paano ba ma-born again? So, kailangan mo pumasok sa dalawang karanasan ito. Sumagot si Jesus, para tandaan mo, malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, dalawa, tubig and Spirit. So, maalala po natin yung Spirit is sumasalamin sa Word of God, which is Jesus, kaya ka magpapabautismo. Amen.
Kaya sabi ng Panginoon, ang sumampalataya at mabautismo ay maliligtas. So, natural lang o normal na sa isang mananampalataya magpabautismo. Kasi po, ano po ba ang bautismo? Ang bautismo ay pagsisisi o tanda ng pagsisisi at pagtalikod sa iyong pagiging makasalanan. Sabi ni Apostol ni John the Baptist, nung siya po'y nangangaral sa Matthew chapter 3, magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan at pabautismo. Ang baptism sa tubig ay tanda na ikaw ay nagsisisi ka sa iyong kalagayang makasalanan at pinapatunayan mong ikaw ay tumatalikod na sa pagiging makasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan mong magsisi at tumalikod sa pagiging makasalanan at ano pa? Tatanggapin natin ang kanyang espiritu. So, maboborn again ng tao kapag siya ay nagsisi, tumalikod sa kasalanan at ang espiritu ng Diyos ay kanyang matatanggap. Ephesians chapter 1 verse 13, ang sabi nito, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos inyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo. So nagpabautismo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak sa pagkahirang sa inyo. Born again ka na. Kasi yung Espiritu ng Diyos nasa iyo. Kaya templo po tayo ng Holy Spirit. At ang sabi, kapag nasa yung Espiritu ng Diyos, o ang Espiritu Santo, yan po ay tatak na ikaw ay hinirang ng Diyos na kanyang anak. Amen! Amen. Kaya sabi ng verse 8 sa Ephesians chapter 2, verse 8, sapagkat dahil sa kagandahan ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili kasi nga ang Holy Spirit ang ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Bigay. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kung wala kang tatak, hindi ka maliligtas. Kung hindi ka mababorn again, hindi ka maliligtas, sabi ng Panginoon sa John chapter 3. Hindi ito maunawaan ng marami, pero maunawaan lamang yan ng mga taong nagsisisi, tumatalikod sa kasalanan, tinatanggap si Jesus, at sila ay makakatanggap ng Espiritu Santo. Kaya ngayon, kasama mo siya dito. Tingnan mo. Amen.